LeBron James magpababa ng sahod para makakuha ng isang superstar, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Handa si LeBron James na kunin ang sweldo para sa Los Angeles Lakers para makakuha ng impact player at si James Harden ay nasa radar ng koponan. Si Harden, ang 2018 NBA MVP, ay isang unrestricted free agent matapos gumugol noong nakaraang season sa Los Angeles Clippers. Si Harden ay binanggit ng ESPN bilang isang manlalaro na papayag si James na kunin ang pay cut sa lupa. Ang uri ng manlalaro na handang gawin ni James ng isang pinansyal na sakripisyo ay ang isang matatag na veteranong playmaker gaya ni James Harden o Klay Thompson o isang matatag na malaking tao upang maglaro kasama si Anthony Davis gaya ni Jonas Valanciunas. Si Dave McMenamin ng ESPN iniulat, kung magbawas ng sweldo si James, gagamitin ng Lakers ang buong mid-level exception para maakit ang isang maimpluwensyang veterano. Ito ay nagkakahalaga ng $12.9 milyon sa susunod na season. Si Harden ay magiging isang kawili-wiling akma kasama sina James at Anthony Davis. Bibigyan niya ang Lakers ng elite playmaking option na nag-aalis ng pressure kay James. Si Harden ay hindi na ang elite scoring threat na siya ay nasa kanyang prime. Gayunpaman, ang 34 anyos na gwardiya ay maaaring mamigay at matamaan mula sa malalim. Nag-average si Harden ng 16.6 points at 8.5 assists noong nakaraang season habang nag-shoot ng 38.1% mula sa kabila ng arc. Wala pang sinasabi si Harden tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang kanyang Clippers co-star si Paul George ay nag-opt out sa huling taon ng kanyang kontrata noong Sabado, Hunyo 29. I don't even know, sabi ni Harden tungkol sa kanyang kinabukasan matapos ang season ng Clippers noong Mayo. Marami kang itinatanong na wala akong kasagutan o hindi ko man lang naisip. Maaaring handa si James na magbawas ng sweldo, ngunit hindi rin siya handang maghintay. Sasali siya sa Team USA para sa kampo sa susunod na linggo upang maghanda para sa Paris Olympics. Ang kanyang ahente na si Rich Paul ay nais na tapusin ang isang deal bago makarating si James sa korte, ayon sa ESPN. Kung hindi makahanap ang LA ng isang impact player na pipirma para sa buong MLE na gagawin ni James na kumukuha ng isang pay cut, hahanapin ni James ang pinakamataas, iniulat ni McMenamin. Maaari lamang magkaroon ng napakaraming pasensya sa bahagi ni James. Ang kampo ng Team USA ay magsisimula isang linggo mula ngayon sa Las Vegas at kailangan niya ng deal bago humarap sa korte. Si James ay magiging 40 na sa susunod na season at ayaw niyang ipagsapalaran na masugatan at walang kontrata sa kamay. Si James ay karapat-dapat na pumirma ng maximum na 3 taon, $162 million na kontrata. Nag-average siya ng 25.7 points, 8.3 assists at 7.3 rebounds sa 71 laro nung nakaraang season kasama ang Lakers. Nakuha niya ang kanyang ika-20 All-Star nod at pinangalan ng Third Team All-NBA. Ang iba pang kilalang pangalan na binanggit ay si Thompson na inaasahang makikipaghiwalay sa Golden State Warriors. Katulad ni Harden, wala na si Thompson sa kanyang kalakasan. Gayunpaman, maaari pa rin siyang umiskor sa pinakamagaling sa kanila at magbibigay ng kinakailangang 3-point boost para sa Lakers. Nag-average si Thompson ng 17.9 points kada laro noong nakaraang season at nag-shoot ng 38.7% mula sa deep. Nag-average siya ng 41.3% para sa kanyang karera mula sa 3-point land. Ayon sa tagaloob ng NBA na si Mark Stein, umaasa si James na maaaring ibid ng Lakers si Thompson. At ang interes ay tila magkapareho ayon kay Brad Turner ng Los Angeles Times. Si Klay Thompson ay naiintriga tungkol sa pakikipaglaro sa Lakers at LeBron James basta't muli siyang pumirma sa Lakers, ulat ni Turner. Plano ni Thompson na makipag-usap sa Lakers pati na rin sa Dallas. Kung kayo po ang tatanungin sino po ang pipiliin nyo kunin ni LeBron James, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.